Kamusta kayong lahat at welcome sa Jewish World Weekly dito sa I24 News. Ako si Emily Francis. Tuwing linggo, tinututukan natin ang mga kwento, issue at personalidad na may kinalaman sa mga Hudyo dito sa Israel at sa buong pandaigdigang komunidad ng mga Hudyo. At sisimilan natin sa mga pangunahing balita mula sa mundo ng mga Hudyo ngayong linggo. Panoorin niyo. Isang federal na hukom sa Boston ang nagbasura sa kaso ng administrasyon ni Trump laban sa Harvard tungkol sa antisemitismo na nagsasabing nabigo ang gobyerno na patunayan ang patuloy na paglabag sa mga karapatang sibil. Tinawag ng korte ang mga insidente na ayon sa kanila hiwa-hiwalay at paminsan-minsan lamang. Karamihan ay mula sa mga protesta kaugnay ng digmaan sa Gaza noong 2023 hanggang 2024. Tinawag ng Harvard ang kaso na palusot lamang at paghihigante at sinabi ng kagawaran ng katarungan na hindi ito sang-ayon sa kaso at pinag-iisipan pa nila ang kanilang susunod na hakbang. Sinabi ng Paramount Pictures na ayon sa kanila hindi sila nagpapalampas ng anumang uri ng pagkiling. Matapos banggitin ni Mark Ruffalo ang Israel, inakusahan niya sina Safra Catz at Larry Ellison ng Oracle na sumusuporta umano sa, ayon sa kanya, genocide at apartheid sa kanyang paglaban sa planong bilhin ng Paramount ang Warner Brothers. Tinawag ng studio na sobra na ito at nagbabala laban sa mga anti-Semitic na pananalita. Tinanggihan ng grupo ni Ruffalo ang tinatawag na nakakakilabot na pahayag at iginiit na ang tinutukoy niya ay mga leader ng Israel at mga tech contractor, hindi ang mga Hudyo. Mas marami pang pasikot-sikot habang papalapit ang midterm elections ngayong Nobyembre. Noong nakaraang linggo, nasa ilalim ng masusing pagtingin ng Florida dahil sa kanilang statewide primary na naging napakahalaga lalo na kung saan nasasangkot ang Israel. Tatlong kasalukuyang miyembrong Hudyo ng Kongreso ang nakasiguro ng kanilang mga posisyon. Ngunit kakailanganin pa nilang harapin ang mga kalaban sa Nobyembre. Narito pang ulat mula kay Mike Wagenheim, Senior U.S. Correspondent ng I24 News. Isang pangkalahatan positibong gabi noong Martes para sa delegasyon ng mga Hudyo sa Kongreso ng Florida sa kanilang primary elections. Magsisimula tayo sa panig ng mga demokratiko. Pro-Israel na Dem na si Jared Moskowitz ay tumatakbo sa isang muling iginuhit na distrito laban sa isang kandidato na suportado ng Democratic Socialist of America na si Oliver Larkin na inendorso ng kilalang anti-Semite na si Hassan Piker. Gayunpaman, madaling nanalo si Moskowitz sa kanyang primary. Ngayon, haharapin niya ang pangkalahatang halalan na may mahirap na laban kontra sa isang Republikano sa isang distrito na madaling napanalunan ni Donald Trump noong nakaraang presidential election. Si Demokratang maka-Israel Debbie Wasserman Schultz, kinailangan niyang tumakbo sa isang bagong distrito dahil sa muling pagguhit ng mga linya sa Florida at nakaharap siya ng ilang African-American na kandidato sa isang distrito na 3 dekada ng kinakatawan ng isang itim na kongresista. Habang ang ilan ay natakot at ang ilan ay natuwa, nagawa ni Wasserman Schultz na hatiin ang boto sa iba pang mga kandidato at siya ay umusad din sa pangkalahatang halalan. Sa panig ng Republican, ang tinatawag na Hebrew heir, Randy Fine, ay nakalaban si neo-Nazi Dan Bilzerian sa primary doon. Ang magandang balita ay hindi naging bikita laban. Si Fine ay madaling nanalo rito. Ang nakakabahalang balita, nakakuha pa rin si Bilzerian ng 18% ng boto doon kahit na or baka dahil isa siyang neo-Nazi. Samantala, sa laban para sa gobernador, si Byron Donalds, na itinuturing na paboritong manalo sa halalan sa Nobyembre, ay nanalo rin ng madali sa kanyang Republican primary. Si Donalds ay kilalang pro-Israel na kandidato at inaasang magiging pro-Israel na gobernador sa susunod na taon. Nag-uulat mula dito sa White House sa Washington, si Mike Wagenheim, I24 News. Isang Israeli na negosyante ang literal na naglilinis ng antisemitismo at nagbubukas ng bagong landas para sa landas na hindi madalas tahakin. Sa dami ng antisemitismo sa buong mundo at mga bansang tumatarget sa mga Jewish at Israeli na biyahero, saan nabaligtas magbakasyon o mag-relax? Narito ngayon para sagutin ang tanong mayan, ang isang batang negosyante, si Shai Yash, tagapagtatag ng Safe for Jews. Salamat sa pagpunta mo rito. Salamat din sa pag-imbita sa akin. Sige, ang una kong tanong ay, alin ang nauna, ang manok o ang itlog? Nagkaroon ka ba ng problema sa paglalakbay at nagkaproblema ka? O iniwan mo ang tech job mo dahil nabagot ka at gusto mo maghanap ng bago at ito ang natagpuan mo? Ipaliwanag. Una sa lahat, nag-resign ako sa trabaho ko para magsimula ng sarili kong negosyo. Wala akong ideya, parang sumugal lang ako, umaasa na magkakaroon ako ng ideya. Pagkatapos ng 2 o 3 linggo, na-stress na ako. Sabi ko, teka, wala na akong sweldo, wala akong paraan para ayusin to. Sinabi ko sa asawa ko, kailangan ko magbakasyon. Kaya umupo kami sa sofa sa bahay at naghanap kami ng mga lugar na pwedeng puntahan. Napansin namin ang dami ng antisemitismo sa paligid. Doon ko naisip, teka, hindi ko makita lahat ng impormasyon sa isang lugar. Kaya, gumawa tayo ng Safe for Jews. Ito ang idea. Ano ang mga pamantayan? Ano ba talaga ang layunin? Tulungan ba sa pagpaplano ng bakasyon? O bigyan ng mga kasangkapan para magabayan ng mga tao kung paano nila ito magagawa para sa sarili nila? Ito ay pinapatakbo ng komunidad. Batay ito sa mga ulat ng komunidad, mga insidente, pati na rin sa datos mula sa balita. Meron ding mga babala mula sa gobyerno ng Israel. Kaya lahat ng datos na ito ay pumapasok sa isang sistema.
Tinutulungan ka nito magkaroon ng mas maraming kaalaman tungkol sa mga lugar na pwede mong puntahan. Magkakaroon ka ng pangkalahatang ideya kung saan ka pwedeng maglakbay at magkaroon ng pangunahing kaalaman. Mas ligtas para sa akin na dumaan sa direksyong yon kaysa sa pumunta sa kabilang direksyon. At ano pa, alam ko na ginagawa pa lang ito ngayon. Anong kabuang layunin? Ito ba ay para mabigay din ng mga vacation package? O mas para lang ba ito sa mga user at mga biyahero para asikasuhin ito ng sila-sila lang? Sa ngayon, inuuna muna naming buuin ang komunidad. Pagkatapos naming makuha ang maraming tao dito, nakakakuha ko ng daan-daan at libu-libong user araw-araw. Kapag mas dumami pa ang traffic at mga ulat ng insidente, mas matitiwala ang mga tao sa sistema at magkakaroon din ng mga paketeng bakasyon, gaya ng sinabi mo, tulad ng pagpunta sa mga particular na lokasyon at paglalakbay ng ligtas. Magkakaroon ka ng mga diskwento, magkakaroon ka ng mga ligtas na hotel, mga komunidad na makikita mo ron, at mga lokal na gabay na gagabay sa'yo. Uy, ito ang mga mas ligtas na lugar na pwede mong puntahan. Kaya, At paano mo pinagkaiba ang mga lugar na talagang delikado kumpara sa mga hindi lang ganoon kaganda? maganda yung tanong. Isa sa mga pangunahing ginagawa ko ay kinukuha ko ang maraming impormasyon na makikita mo online mula sa mahigit 60,000 na mga news sources. Meron ka ring mga impormasyon na galing mismo sa komunidad na pumapasok sa sistema kung saan ang mga tao ay nag-uulat ng mga insidente na tunay nilang naranasan. At meron ka rin mula sa gobyerno ng Israel. Kinokolekta ko lahat ng iyon sa isang lugar, tapos gumagamit ako ng lohika na nabibigay daan sa'yo na tingbangin kung alin sa mga lugar na ito ang mas mainam para sa'yo. O kung mas ligtas ba o mas delikado para sa'yo na pumunta doon. Napaka-interesante. Swertehin ka sana at sana makapagbakasyon ka rin sa bandang huli. Sana hindi mo lang naisip ang ideya at sinabi, sige, kailangan ko naman trabaho. Nagbakasyon ka naman sa huli, di ba? Oo, isang buwan pagkatapos, pero ganun niya. Ha ha ha. Salamat. Maraming salamat at good luck. Magandang ideya. Salamat, pinahahalagaan ko ito. Sa nakalipas na 16 na taon, ginawa ng misyon ng mga arkeologo mula sa Universidad ng Tel Aviv na tuklasin ang mga misteryo ng sinaunang biblikal na lungsod kuta ng Azeka. Sa kasamaan pala, dahil sa patuloy na kawalang katiyakan ng digmaan nitong mga nakaraang taon, ang buhay sa sinaunang burol ay malayo sa pagiging walang alalahanin. Pumunta si Henry Kirschner ng E24 News sa kuta at nakipag-usap sa mga direktor ng proyekto upang alamin kung paano nila ipinagpapatuloy ang kanilang trabaho sa kabila ng mahihirap na panahong ito. 3,000 taon na ang nakalipas. Ginamit ng mga sinaunang sibilisasyon ang mga bakal na piko upang magtayo at magwasak ng mga lungsod at kuta. Ngayon, ang mga arkeologo na nagtatrabaho sa pinakaloob ng lambak ng ila ay gumagamit ng parehong bakal na piko, ngunit hindi para wasakin ang isang lungsod, kundi para hanapin ito. Sa nakalipas na 16 na taon, ang Lot Loten Schlager Expedition ay naguhukay sa Tel Es Sultan sa gitnang Israel, nagtatrabaho upang matuklasan ang isa sa mga sinaunang kuta ng kaharian ng Juda. Sa tingin ko, ang sikreto ng Tel Azeka ay ang lokasyon nito. Gusto kong pumunta sa lugar sa pagitan ng mga taga-Juda at mga Filisteo, sa pagitan ng mga taga-Juda at mga Arabo, mga Edomita, sa pagitan ng Juda at Israel sa Hilaga. Kaya, ito ay isang tunay at napakahalagang hangganan. Ito ay isang hangganan na sinumang gustong makipag-ugnayan sa mga taga-Juda, sinumang gustong sakupin ang Juda ay kailangan dumaan sa lugar na ito. Si Oded Lipschitz ay isang propesor ng kasaysayang Hudyo noong panahong biblikal at dekano ng Fakultad ng Humanidades sa Universidad ng Tel Aviv. At sa nakalipas na 16 na taon, siya ang namuno sa mga proyekto ng paghuhukay sa Tel Azeka. Puno ng sorpresa ang Azeka, kaya marami pa kaming natutuklasan at mga kamanghamanghang nahahanap, lalo na mula sa panahon ng bakal, dahil ito ang hinuhukay namin ngayon, kabilang ang mga stamp impression at pati na rin ang timbang ng beka na kakahanap lang namin. Talagang nakakilig ito dahil muli ibinabalik ito ang Biblia, ibinabalik nito ang kasaysayan ng Judea sa lugar, at talagang nakaka-excite. At sa hilagang bahagi na nakita mo ang imbakan ng tubig na bumagsak. Ito ay isa pang aspeto dahil ang ilalim ng Azeka ay puno ng mga kuweba. Kahit saan kami makarating sa batong pundasyon, nakakakita kami ng mga kuweba at iba't ibang mga sedimento. At isa sa mga bagay na gusto naming suriin sa mga darating na taon ay ang buong mundong ito sa ilalim ng lupa. Ang Azeka ay malalim na nakaugat sa kasaysayang biblikal mula sa aklat ni Josue hanggang sa kwento ni David at Goliath. At ang mga kwentong biblikal na ito ang nagtulak sa mga arkeologong sina Frederick Bliss at Ari McAllister na unang maghukay sa lugar noong huling bahagi ng ika-19 na siglo para sa Palestine Exploration Fund. Ngayon, gumamit sila ng napakamapaminsalang paraan ng arkeolohiya. At sa ganitong paraan, winasak nila ang buong lugar. Nasira ang Marisha, nasira ang Gezer, at ang sabi-sabi ay pati ang Azeka ay winasak din. Kaya meron tayong sikat na larawan ng isang Arabong manggagawa na nakatayo dito mismo at, alam mo na, nakaharap sa timog at may pader sa itaas niya. Pero dahil naghukay lang sila mula sa loob ng lugar, hindi pa nila alam yon. Sa itaas ko, may isang pasukan na ginawa ng mga Hasmoneo. Sabihin na nating, sa tingin ko, ni Juan Hircanio, alam mo, mga 140 BC.
Isa itong lokasyon na pinipili mo lang para sa administrasyon at depensa. At habang nandito tayo, at ang lugar na ito ay tampok din sa Biblia bilang isang pook hangganan. Si Sabina Clayman ay isa sa mga field director ng paghuhukay sa Azeka at isang propesor sa Universidad ng Tel Aviv. Sumama siya kay Oded mula sa Ramat Rachel kung saan siya ang assistant supervisor na naghukay doon sa loob ng 3 season. Isa itong malaking oportunidad na makilala ang isang lugar na ganito. Sa dami ng taon at sa dami ng mga paghuhukay, sa tingin ko halos walang lugar na kilala sa ganitong aspeto. Na kaya mo maintindihan kapag tinitingnan mo ang mga keramika at nalalaman mo na agad mula sa ilang piraso ng mga tipak ng katawan ng palayok mula sa material kung anong panahon ito. Oo, hindi ko ito magawa sa ibang mga lugar. Isa itong malaking oportunidad. Hindi lang ito isang lokal na proyekto sa Israel. Ginawa ng Universidad ng Tel Aviv na kanilang misyon ang makipagtulungan sa mga paaralan at organisasyon sa buong mundo. Sa kasamaang palad, ang koponan ng paghuhukay sa Azeka kasama ng 12 ng iba pang paghuhukay sa buong Israel ay napilitang harapin ang mga panlabas na puwersang geopolitikal na wala silang kontrol. Mula sa COVID hanggang Oktubre 7 at ang sumunod na mga digmaan laban sa Hamas, Hezbollah at Iran, naipit ang paghuhukay sa Tel Azeka sa pagitan ng kapayapaan at tunggalian dahil sa mga sakuna at labanang ito. Noong 2025, napilitan silang gamitin ang sinaunang kuta sa tunay nitong layunin habang may alarma ng sirena ng misil. Dahil sa patuloy na mga digmaan, nahirapan ng Azeka. Itong proyektong ito ay patuloy naming hinuhukay taon-taon kahit sa panahon ng digmaan, pero lalo nang nagiging mahirap makipagtulungan sa mga grupo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya hindi ko pa masyadong nararamdaman ngayon yung dahilan nito, pero mararamdaman ko rin ito sa kalaunan. Hindi kami nakakuha ng magagandang grant na dati ay nakukuha namin mula sa ibang bansa. Kulang ang pera. Dito sa lugar na ito, 2 volunteer lang. Marami pa akong tanong at gusto ko nang isara ang lugar na ito ngayong taon. Oo, karaniwan may 20 volunteer kami na nagtatrabaho dito sa lugar na ito. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap, ang koponan ng paghuhukay sa Tel Azeka, katulad ng kuta na kanilang hinuhukay, ay matatag. Ang Azeka ay isa ng lugar ngayon kung saan sunod-sunod na bus na may dalang mga estudyanteng bisita ang dumarating. Hanggang ngayon, pumupunta sila sa Tanawan. Ikinukwento ang kwento ni David at pagkatapos ay umaalis na sila. Gusto ko sana na balang araw, ang mga estudyante ay pumunta roon. May maliit na kiosk kung saan maaari silang bumili ng maiinom. At ang aking pangarap ay na sa loob ng mga 4 na taon, ang mga tao ay makakapunta na sa Tel Azeka at makalakad sa buong kuta at makita ang matataas na pader sa itaas nila, makita ang mga panloob na istruktura na nasa loob ng kuta at makalibot sa kalye na nasa paligid ng kuta. At ito ay magiging isa sa mga hiyas ng mga puok arkeolohiko sa Israel. Ngayong taginit, ang soccer star ng Israel. Si Manor Solomon ay nakamit ang isang malaking layunin na pumirma sa English na soccer club na West Ham. At ipinakita na niya agad ang resulta sa field. Nakapunto siya sa kanyang unang laro laban sa Burnley. Pero isang grupo ng mga tagahanga ang gumawa ng ingay sa pamamagitan ng isang chant na nagsasabing galit si Solomon sa Palestine. Narito pa ang balita mula kay Joe Brown, correspondent ng I24 News. Ang Israeli winger na si Manor Solomon ay nagkaroon ng magandang simula sa kanyang karera sa West Ham United. Nagtala ng goal sa isang 2-2 na laban kontra Burnley noong nakaraang linggo sa kanyang debut. Ngunit ang mga balita ay nagmula sa nangyari sa mga manonood kaysa sa ginawa ni Solomon sa loob ng laro. Ang kanta na nagsasabing galit si Manor Solomon sa Palestine ay orihinal na inawit ng mga tagahanga ng Leeds United noong naglaro siya doon ilang taon ang nakalipas. At ito ay kumalat at matinding binatikos ng mga tagahanga ng West Ham Online. Marami ang naniniwala na ito ay nakakasakit sa mga Palestino at nagdadala ng politika sa football nang hindi naman kailangan. Samantalang ang mga umaawit ng kanta ay nagsasabing mas magaan ito kumpara sa karaniwang naririnig sa isang stadium at biro lang daw ito. Ngunit ang club na West Ham United ay nagbigay ng pahayag tungkol sa sitwasyon. Sinabing alam ng club ang tungkol sa isang nakakasakit at naghahating awitin na may mensaheng laban sa Palestine na inaawit ng ilang mga taga-suporta ng kalabang koponan sa aming unang laban sa EFL Championship sa Burnley. Nauunawaan namin na ang pag-awit at pagkanta ay isang tradisyonal at malalim na bahagi ng karanasan tuwing araw ng laban. Hinihikayat namin ang aming mga taga-suporta na umawit ng malakas at buong pagmamalaki tungkol sa kanilang football club at sa mga malalarong nagsusuot ng klaret at asul na uniforme. Ngunit hindi kailanman sa paraang nagdudulot ng pagkakabahabahagi o nakakasakit sa kapwa tagahanga. Ganito kasi yan at sinasabi ko ito bilang isang tagahanga ng West Ham ngayon, ang ating mga taga-suporta ay naging hati-hati nitong nakaraang dekada dahil sa hindi magandang pamamahala at paglipat sa isang hindi gaanong tinatanggap na stadium. Pero ngayong taginit, dahil sa ilang mga pangyayari, parang may bagong pag-asa. Kaya bakit pa natin kailangan lumikha ng pagkakabahabahagi kung hindi naman ito kailangan? Huwag ninyo akong mamaling unawa. Nakapunta na ako sa napakaraming laro ng West Ham kung saan nakarinig ako ng mas malalalang sigawan, pero hindi ibig sabihin nun na walang na-offend sa partikular na sigawang ito. At kung na-offend niya sila,
Bakit pa natin kailangang dalhin ang ganitong pang-uudyok sa loob ng stadium sa panahon na dapat ay nakakaisa tayo, lalo na't na-relegate tayo ngayong season? At oo, si Solomon ay nakaranas ng sobrang hindi makatarungan, anti-Semitic at anti-Israel na post online dahil sa kanyang nasyonalidad. Pero hindi siya kinuha dahil Israeli siya. Kinuha siya dahil magaling siyang football player. At ano pa bang mas magandang paraan para patunayan sa mga haters na mali sila, kundi ang maka-score sa kanyang debut, gaya ng ginawa niya laban sa Burnley, at sa aking palagay, maging pinakamahusay na manlalaro sa field sa kanyang pangalawang laro kontra Charlton. Bagamat hindi rin gaanong ibig sabihin noon, kasi lahat ng nasa field ay hindi maganda ang laro. Pero naalala ko ang isang chant na kinakanta ng mga tagahanga ng Liverpool para kay Mo Salah. Kung maka-score pa siya ng ilan, magiging Muslim na rin ako. Sa aking palagay, ang pinakamagandang PR na maaring makuha ni Solomon at ng Israel at ng mga Hudyo ay kung magpo-focus tayo sa kanyang football at sa mga positibong katangian niya. At kung magpapatuloy siya sa paglalaro gaya ng ginagawa niya ngayon, baka may ilang tao na gustong maging Hudyo rin. Isang malaking bahagi ng karanasan ng mga kabataang Amerikanong Hudyo ay ang mapunta sa summer camp. Pero ngayon, ang summer camp ay tumutupad ng mga pangarap sa Nigeria, tahanan ng 100 sinagoga pero wala talagang particular na rabbi. At maraming mga taong Igbo na kinikilalang sarili bilang mga Hudyo at isinasabuhay ang mga kaugaliang Hudyo. Ang mga Igbo ay isa sa pinakamalalaking pangkat etniko sa bansa at naniniwala silang sila ay mga inapo ng mga nawawalang tribo ng Israel. At ngayong taginit, ang mga bata ay nakakaranas ng isang buong camp experience sa Camp Sarah. At makakasama natin ngayon mula sa Abuja, Nigeria ay 3 talagang kawili-wiling tao. Maligayang pagdating, Debbie Isser, tagapagtatad ng Camp Sarah at camp counselor na si Edna Adaze Abo at ang 12 taong gulang na camper na si Zion Donatus. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito kahit nasa gitna kayo ng kampo. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa palabas. Talagang nakakatuwa ito at parang ako na rin ang nakakaranas nito sa pamamagitan ninyo dahil ang mga paborito kong tag-init ay nung ako mismo ay umaalis para sa summer camp. Kaya siguro, Debbie, magsisimula tayo sa iyo. Bilang isang Amerikana, alam natin kung gaano kahalaga ang mga summer camp. Paano mo naisip ang napaka-interesanteng ideya nito? Sa totoo mo lang, dumating ako sa Nigeria noong 2021. Nagdatrabaho ako para sa World Bank, kaya dito ako naitalaga. At naghahanap ako ng komunidad na makakasama sa pagdiriwang ng Tiagim. At nalaman ko ang tungkol sa kamanhamanghang komunidad ng mga Hudyo dito sa Abuja. May 3 sinagoga dito at bawat isa ay may matatag at masiglang komunidad na binubuo ng iba't ibang henerasyon. At ako ay, alam mo, marami doon ay familiar sa akin habang, alam mo, may magagandang kanta na may iba-ibang himig. Kaya tuwing umuwi ako sa US, bumabalik ako na may dalang maleta ng mga talitot, zidurim, kipa, kung ano man ang maisip kong dalhin. At pagkatapos, nagsimula ako makipag-usap sa komunidad tungkol sa kung ano ang maaari naming ibigay para matulungan silang mapanatili ang kanilang komunidad. Alam mo kung ano talaga ang gusto nila. At halos lahat sila ay nagsabi na gusto talaga nilang magkaroon ng access sa mga resources ang kanilang mga anak at maramdaman nilang bahagi sila ng mas malawak na komunidad ng mga Hudyo. Marami sa mga bata ang nag-iisang Hudyo lang sa kanilang paaralan at gusto lang talaga nila na maranasan ng kanilang mga anak ang ganong klaseng karanasan. At agad kong naisip ang tungkol sa kampo na nagiging parang 2 benepisyo. Sa isang banda, nagbibigay ito sa mga campers ng magandang karanasan ng kasiyahan at pagkatuto. Pero isa rin itong magandang paraan para makabuo ng grupo ng mga kabataan leader na naging staff at bumuo ng tuloy-tuloy na hanay ng mga kabataan leader para mapatuloy ito ng kusa. Wow, ang talino talaga nun. Kaya Edna, alam ko, ika-4 na taon mo na bilang counselor. Ikwento mo naman sa amin ang naging karanasan mo. Paano nito naapektuhan ang buhay mo, nabago ang buhay mo, at tulad ng sinabi niya, paano ka nito tinuruan tungkol sa pamumuno at pagiging leader para sa susunod na henerasyon? Okay, hi. Ang pangalan ko ay Edna. Taga Imo State ako, Nigeria. Sumusamba ako sa Gideon Hebrews sa Agoga, Abuja. At ito na ang ika-4 na taon ko sa camp. Okay, ang camp ay tumulong sa akin na maging responsable. Binigyan kami ng pagkakataon mamuno. Tinuruan kami kung paano maging mga leader. Binigyan din ako nito ng kumpiyansa sa sarili. At kapag pinag-uusapan ko ang kumpiyansa, ibig kong sabihin ay dahil meron kaming 3 araw na leadership training kung saan tinuturuan kami kung paano maging magagaling na leader. Tinuturuan kami kung paano turuan ang mga campers, kung paano maging pasensyosa sa kanila. At kapag pinag-uusapan ko ang kumpiyansa, ibig kong sabihin si Edna ay umangat na yung taon, hindi lang bilang counselor, kundi pati na rin sa pag-organisa ng pagpaparehistro ng mga camper at siya ang namumuno ng ADOT na tinatawag natin ng mga walang hanggang 10 taong gulang. Wow, sobra. Gusto ko marinig si Son. Babalikan ka namin, Edna. Pero Son, siguro napakasaya nito para sa'yo. Ano ang paborito mong bahagi sa kampo? Ang mga palakasan, ang mga tao, ang pagkain, color war, ikwento mo sa amin.
Sige, ang paborito kong bahagi sa kampo ay yung mga aktibidad na ginagawa namin pagkatapos ng tanghalian. Tulad ng nasa sewing class ako at natututo akong gumawa ng tsala cover at naisip ko na masaya siguro magdagdag ng bagong kakayahan sa natutunan ko. Kaya sa totoo lang, isa yon sa mga pinakamagandang karanasan ko bilang isang bata. Bilang isang bata. O at ipaliwanag mo rin, Debbie, ng mas detalyado kung paano. Kasama rito ang mga pagpapahalagang hudyo at pakiramdam ng pagiging bahagi ng komunidad. Hindi lang yung alam mo may mga taong nagmamalasakit sa mga kabataang ito, kundi pati na rin, dahil walang rabay o organisadong sistema, paano rin ito makakatulong sa hinaharap? Siyempre, noong nakaraang taon, napakaswerte namin dahil nakasama namin si Rabbi Gershom Sizomu ng komunidad ng Abu Yadaya sa Uganda. Dumating siya at ginugol ang 2 linggo kasama namin bilang aming residenteng rabbi. Hindi siya nakapunta ngayong taon pero nagpadala siya ng isa sa kanyang mga estudyante, si Ruth Mungono, na sumama sa amin at namuno sa aming mga sesyon ng Yahadut. Kaya ang isang araw sa kampo, halos katulad din ito ng isang typical na araw ng summer camp sa Amerika. Nagsisimula kami na magkakasama sa tefila at pagkatapos ay naghihiwalay kami ayon sa aming mga age group kung saan may 2 period sa umaga bago magtanghalian at ang isa rito ay Yahadut. At ang Yahadut ay nakatuon sa isa sa mga tema. Kaya ang tema na yung taon ay ang siklo ng buhay ng mga Hudyo. Nung nakaraang taon, tinalakay natin ang kalendaryong Hudyo. At ito ay, alam mo, mga pagkakataon para mailabas pareho. Alam mo, mga batas ng Hudaismo, mga ritual ng Hudaismo, mga kanta at marahil ang pinakamahalagang mga halaga at kung ano ang ibig sabihin nito sa atin bilang isang grupo. Maraming pag-awit. Sorry, At kahit- tuloy lang. At nagkaroon pa kami ng kaanting pag-aaral ng Hebrew. Sa tingin ko, halos lahat ng mga bata ngayon ay alam na ang Aleph Bet. Alam mo, ang ilan sa kanila ay medyo advanced na. Oo. Ang galing nun! Kaya Edna at Siobhan, para sa inyo, ipaliwanag kung gaano karami ang alam ninyo tungkol sa pagiging Hudyo ninyo. Bahagi rin ba ito ng buhay ninyo sa bahay? Lumaki rin ba kayo na may mga kaugaliang Hudyo sa inyong pamilya? O marami ba sa mga natutunan ninyo ay bago lang dito sa kampo, bukod pa sa mga alam ninyo mula sa inyong tahanan? Sige, para sa akin, ipinanganak ako bilang Hudyo. Ang aking mga magulang, nagsimula silang maging Hudyo 5 taon na ang nakalipas. Iniwan nila ang Messianic Temple at yumakap sila sa Judaismo. Mula 5 taon na ang nakalipas, lumipat sila mula sa Lagos State, Nigeria, papuntang Abuja, Nigeria. At natagpuan nila ang Gihon Hebrew Synagogue, kung saan nakilala nila ang mga nakatatanda doon at nagsimula silang isabuhay ang Judaismo, nagsimulang mag-aral ng wikang Hebrew at nagsimulang mag-aral ng tefila. At habang tumatagal, may ilang tao mula sa ibang bansa na nagsimulang magpadala sa kanila ng mga libro, kaya nagsimula silang mag-aral. At noong 2021, si Biden ay nagmula sa US, pumunta siya mula sa US para sa konbersyon. At ang tatay ko at ang nakatatanda kong kapatid na lalaki ang sumailalim sa konbersyon. At noong 2024, bumalik siya ulit. At ako at ang mga kapatid kong babae, kami ay Wow! buong buhay ko. Kaya ngayon, kailangan namin pumunta ka sa Israel para sa susunod na taon. Sean, oo. At ikaw naman, binata? Sige, 2 taon na akong Hudyo. At ang dahilan ay dahil hindi masyadong sumasang-ayon ang tatay ko sa bagong tipan. Kaya nagpasya siyang isang tabi muna yon at magpukus sa lumang tipan. Kaya nalaman niya na lahat ng nasa lumang tipan ay tumutugma sa Judaismo. Kaya nung nagpalit kami ng reliyon, bago lang ako sa lahat ng bagay. At dahil sa pagpunta ko sa camp, mas naiintindihan ko na ngayon ang lahat. Meron tayo. May mga kaibigan na ako ngayon na tumutulong sa akin maintindihan ang Judaismo. Meron akong kaibigang si Ruth na tumutulong sa akin sa mga proyekto at mga tanong na hindi ko maintindihan. Kaya sa totoo lang, parang langit sa lupa ang camp. Kaya sa kabuuan, ang saya talaga nito. Halatang-halata na Camp Sarah ang bagay na pangalan dito. Talagang malawak at bukas ito para sa marami. Debbie, ano ang pinakalayunin mo? Umaasa ka ba na sana ay magaya ito sa iba pang mga komunidad? Kasi alam naman natin na hindi lang ito sa Nigeria nangyayari. Ibig sabihin, maraming mga komunidad sa iba't ibang bansa sa Africa ang kinikilala ang kanilang sarili bilang bahagi ng mga nawawalang tribo ng Israel. Oo naman, syempre, ang ibig ko sabihin, yung modelo, nung unang taon na ginawa namin ng camp, 4 na taon nang nakalipas, ay talagang isang eksperimento. At marami kaming natutunan simula noon. At ngayon ay may maayos na estruktura na gumagana. At talagang masaya kami na maibahagi ito sa iba pang mga komunidad. Si Rabbi Gershon mula sa Uganda ay talagang interesado na palawakin ito at magkaroon ng camp sa Uganda. At ang mga staff na sinanay namin at naging mga tagapayo dito ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng Nigeria.
At sa totoo lang, nitong nakaraang taon, nagkaroon kami ng mini Camp Sarah sa Port Harcourt at isa pang mini Camp Sarah sa Ebonyi State. Kaya alam mo, marami kaming ginagawa na fundraising para mapanatili ang camp dahil hindi naman ito isang mayamang komunidad. Pero hanggat may mga resources kami, siguradong may demand at masaya kaming palawakin pa ito hanggat maaari. Wow, ang galing. Napakaganda ng ginagawa ninyo. At sa susunod na taon, kung makakakuha ako ng bakasyon, baka pumunta ako para tumulong bilang camp counselor. Salamat sa inyong lahat. Salamat. At iyan ang lahat para sa episode ngayong linggo ng Jewish World Weekly. Maraming salamat sa panonood. Siyempre, maaari kayong pumunta sa aming YouTube channel, website, at mga social media platform para mapanood ito at ang mga nakaraang episode. Ako si Emily Francis. Muli, salamat sa panonood at shalom mula sa Tel Aviv.